Proverbs 19:21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Maraming binabalak-balak ang tao, iniisip-isip, pero ang kalooban ng Diyos ang mananaig, ang maghahari. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating when interrupted. Pagka pinigil, pagka naabala, pagka hinarang. Acts 9:1-4. Samantala patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Saul was his Jewish name at ito ang kilala nating si Paul. By the power of the temple, law of Moses, Jewish tradition, Saul was persecuting the followers of the way, the followers of Jesus, the followers of Jesusness. When people use the law against and place the law above Jesus or Jesusness, they do a Saul. They persecute Jesus himself. At dapat yan linawin natin sa simula pa lang na pagka sinisikil mo ang Jesusness, ibig sabihin, sinisikil mo ang katuruan ni Jesus, ay kinakalaban mo si Jesus. At yun ang ginagawa ni Pablo noong simula. Acts 9:5-9 sa pagpapatuloy. "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako si Jesus, ang iyong inuusig," tugon ang tinig sa kanya. "Tumayo ka't pumasok sa lungsod at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi na siya makakita. Kaya't siya inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. So Saul was stopped, Saul was interrupted in his project. Ang project niya, kontrahin ang Jesusness, pairalin ang Pharisiness. He was interrupted by Jesus himself. Acts 9:10-14. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. "Ananias!" "Ano po yun, Panginoon?" tugon niya. Sabi ng Panginoon, "Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." So what Saul was doing? Implementing the law against the Jesus followers, against Jesus, against Jesusness, was called bad. Kasamaan ang itinawag. So kasamaan. It is bad to implement the law against the Jesus followers, which means implementing the law against Jesus, against Jesusness. Acts 9:15-19. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin na alang-alang sa akin."
Pupunta nga si Anania sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako dito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo." Noon din may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. So after 3 days of interruption, things returned to what you might call normal or what you might call a new normal. Nakakita uli si Pablo, lumakas uli siya, pero ang new normal niya hindi na yung dating old normal. May iba na. Acts 9:19, si Saulo ay ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. What happened to Saul, later to be called Paul, was re-education. His interruption led to re-education, reorientation, from Pharisees to Jesusness, of course. Siya ay tinuruan, kasama siya ng mga alagad ni Jesus. Natural lang ituturo sa kanya Jesusness at ang mawawala sa kanya ay Pharisees. Kung paano sinabi ni John the Baptizer, Jesus must increase and I must decrease. Ito namang si Paul, Jesusness must increase and my Pharisees must decrease. Yun ang purpose ng Christian education. Acts 9:20, at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. In other words, agad siyang nangaral sa mga sinagoga ng bagong katuruan ng Jesusness. And it is a reversal from Pharisees. Acts 9:21, nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Ngayon may mga umuusig pa rin sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus, sa mga sumusunod sa katuruan ni Jesus, versus katuruan ng Pharisees. All the people who heard Saul were amazed, sabi sa Ingles. They said, "This is the same man who was in Jerusalem trying to destroy the people who trust in Jesus," meaning the people who trust in Jesusness, not in Pharisees. Acts 9:21-23. Tanong nila, hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhing nakagapos sa mga punong pare? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Yung dati nilang kakampi, kalaban na nila ngayon. Yung dating kasama nila sa pagpapromote ng Pharisees, ang pinopromote na Jesusness, so ngayon gusto na nilang patayin si Paul, tulad ng ginawa ng mga same religious people na pagpatay kay Jesus. Because Pharisees can be so hateful, violent, and murderous. Noon at ngayon. Acts 9:24-29. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin. Ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon, ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Paulo sa pangalan ni Jesus. Kaya mula noon, si Saulo ay kasama na nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista kaya tinangka nilang patayin siya. So there was a murderous plan as usual. You know, Pharisees always resorts to murderous schemes and acts. Kasi nga, ingrained sa law yung violence. Ingrained yung pagpatay, yung pagbato, pagka meron siyang ibang religious opinion or religious belief. Acts 9:30,
Nalaman ito ng mga kapatid, kaya't inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. So Saul became Paul. His interrupted life was powerfully resumed, redirected, and redefined in his new normal. And his new normal was Jesusness. Ang old normal niya, Pharisees. Ang sino man na tunay na nagkakaroon ng encounter with Jesus at nauunawaan kung sino si Jesus, ano ang katuruan ni Jesus, will abandon Pharisees and put on Jesusness. Kaya naboborn again, nagkakaroon ng bagong buhay, bagong pananaw, bagong paniniwala, bagong pag-ibig, bagong pag-asa. So Paul was interrupted, but it was a very, very beautiful interruption because he was interrupted from Pharisees and inducted into Jesusness. Sa buhay natin, interruptions, redirections, redefinitions could be great blessings in the long run or in the end. Hindi laging mukhang blessing agad. Hindi laging obvious agad na blessing pag nai-interrupt tayo. Pero kung tayo ay nakikinig kay Jesus, kung nagpapasakop tayo sa ministrations ni Jesus, kahit tayo ma-interrupt, kahit tayo mahulog sa kabayo, kahit tayo mabulag sa mandali, hindi kumain sa mandali, yan ay sandali lang. Because when Jesus interrupts us, He is going to take us away from Pharisees into Jesusness, from the law to grace, from trouble to peace, from vexation to rest. Yan ang napapala ng sumusunod kay Jesus. So, anong mga interruptions ang nangyayari sa ating buhay ngayon? Definitely, sa situation ngayon, mga quarantine, mga protocols, maraming interruptions. May interruption sa hanap buhay. May interruption sa pag-aaral. May interruption sa family life. Interruption sa paglalakwatsa, pamamasyal. Interruption sa maraming bagay. Pero tandaan natin, ipasuggest natin ang interruption so that God will take this opportunity of interruption to teaching us, to guiding us. Nagpapadala siya ng mga magpapatong ng kamay sa ating ulo para tayo pagpalain, para malaglag ang mga takip ng ating mata at mawala ang ating pagkabulag, para tayo ma-redirect. But very clearly, the first redirection, the first interruption should be an interruption from Pharisees and redirection to Jesusness. Nagawa na ba yan natin sa ating buhay? Sumunod na ba talaga tayo sa katuruan nitong si Pablo about Jesusness? Sumunod na ba talaga tayo sa katuruan ni Jesus, Jesus Himself? Para tayo gumraduate from Phariseeism, from legalism, judgmentalism, into Jesusness. Paulit-ulit natin ito itinuturo kasi napakatagal na hindi ito itinuro. Napakatagal na nakatulog ang church supposedly ni Jesus kasi naging Pharisaic. Naging ang bida ay law imbes grace. Naging ang bida ay legalism instead love. At naging ang bida ay Pharisees instead of Jesusness. So, kailangan pa ulit-ulitin. Kailangan makabisa natin, magagap at ma-imbibe, ma-internalize. At anuman ang plano natin sa buhay ngayon na na-interrupt dahil sa quarantine o dahil sa ibang bagay, dahil sa ibang dahilan, na-interrupt na love life, na-interrupt na career, na-interrupt na professional life or studies, na-interrupt na plans, ipasuggest natin ngayon. Isuko natin sapagkat ang Diyos merong magandang plano para sa ating lahat. Kaya kailangan mo nang yung mga plano natin, kung hindi sangayon sa plano ng Diyos, ay ma-interrupt. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Hindi natin alam kung minsan ang sarili nating plano. At madalas, hindi naman natin alam kung anong plano ng Diyos para sa atin. Pero, alam ng Diyos ang plano niya para sa atin. Ang mahalaga, makinig tayo. Kung ini-interrupt tayo sa landas na tinatahak natin na hindi naman papunta sa plano ng Diyos, pa-interrupt tayo. Blessing yun. At kung na-interrupt na tayo, dumating tayo sa temporary moment of blindness na nangyari kay Paul,
confusion, hindi natin alam ang pupuntahan, hindi natin alam ang gagawin, hindi natin naiintindihan ang nangyari, just be still. Listen to God. Commune with God. And when we are ready, God will send a blessing to change the course of that interruption into the resumption of God's plan for us. Siguro may mga dumadaan sa atin ngayon sa moment of walking in a dark valley, of not understanding what's happening. Just hold on. Patuloy na humawak sa kamay ni Jesus. Patuloy na sumunod sa kanyang mga hakbang. Patuloy na hayaan siya ang ating maging pastol para maipaliwanag at dumating tayo sa puntong, okay, naintindihan natin, yes, the interruptions in our lives are redirections for something better to something better. May nangyayari bang interruptions, redirections, redefinitions in your life ngayon? Tandaan, interruptions, redirections, redefinitions that happened, are happening, will happen, can be great blessings in the long run or in the end. So sa lahat ng mga nai-interrupt ngayon, na abala, na hold, na freeze, nalagay sa alanganin, nakabitin, do not despair. Learn. Listen. See. Adjust. Proverbs 16:1, to humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer. Sa Diyos pa rin magmumula ang sagot, sa Diyos pa rin magmumula ang tulong, sa Diyos pa rin magmumula ang direksyon. So when stopped, interrupted, blinded for 3 days like Paul, pray. Seek the Lord. Receive ministration from the Lord's angel. Sino man yun, ano man yun na ipapadala ng Diyos, may ipapadala siya to bless us. Para tayo hanguin sa interruption, hanguin sa darkness, at akayin patungo sa liwanag. Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Isaiah 14:24, the Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be. And as I have purposed, so it will happen. When reoriented, redirected, redefined, learn. Then go on your new way. Proverbs 16:9, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. At kahit si Mao Zedong, sabi niya, 1 step backward, 2 steps forward. Hindi ko maumatas ka ng isang hakbang, ay tuloy-tuloy na ang atras. Minsan, atras ng isa, then abante ng 2 hakbang. Manalig. Magpakatibay. Hintayin yung blessing na ipapadala para matanggal ang ating darkness, ang ating blindness, mapatigil na ang ating fasting, not eating, at madala na tayo sa next step in our lives. Huwag susuko, huwag bibigay, huwag malito, huwag magpalito. At anuman ang ginagawa natin ngayon during the interruption, gawin na lang mabuti. Because it could be our redemption or it could be the stepping stone to our next journey. Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Kung ang ginagawa mo man ngayon ay dahil lang na-interrupt ka, galingan mo pa rin. Kung ang ginagawa mo lang ngayon ay para ka lang maglibang, galingan mo pa rin. At kung ang ginagawa mo ngayon ay para mag-survive, lalo mong galingan. The Lord knows His plans for us, and His plans will prevail. Just be still and know that God is the Lord. Pagbulay-bulayan ang mga bagay na ito. At tandaan yung isa nating mahalagang lesson sa pag-aaral na ito. Get interrupted from your Pharisiness to be directed to Jesusness. At marami pang ibang lesson, pagbulay-bulayan, pag-isipan, pakinabangan. God bless us all.